Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Ako po si Tess, 40 years old sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong ako'y 24 years old pa lamang, taong 2009. Mahirap po ang buhay noon kaya mahilig ako sa sideline. Mahilig akong pumasok sa mga racket na kahit ang pagiging mascot ay pinapatulan ko, magkapera lamang. Mula sa aming bahay, umaalis ako ng alas 5 ng madaling araw at umuwi ng alas 10 ng gabi para kumayod. Kahit papaano marangal naman ang trabaho na pinasok ko. Hindi ko binebenta ang kaluluwa ko sa mga taong halangang bituka na naglalagi sa mga beer house. Kahit papano, ayoko din naman na masira po ang buhay ko. Ulila na ako sa mga magulang, pero may kaibigan naman po ako na alam kong nagmamalasakit sa akin. Si Troy. Sa katunayan kasama ko siya ngayon sa bakuran namin nang mapadaan naman si Mang Domeng. Sabay naman kaming binati ng matanda. Kumusta po, Mang Domeng? Saan ang punta niyo, Mang Domeng? Eto, iho. Maaga akong pupunta sa kabilang bayan. May kailangan akong gamutin doon eh. Ganun po ba? Ingat po kayo ha. Oo naman. Sige at hahayo na ako. Magalang naming kinawayan ng matanda nang makita namin siyang sumakay ng tricycle. Muli akong bumaling kay Troy dahil naputol ang pag-uusap namin nang dumating ang matandang albularyo. Hay nako, kailangan ko na namang maghanap ng bagong racket. Bakit? Tapos na ba yung pinasukan mong pagwe-waitress mo? Oo naman, pang isang gabi lang yun para sa kasal. Naghahoneymoon na ngayon ang mga yon, kaya kailangan ko nang maghanap ng ibang mapagkakakitaan. Sa bagay, buti sana kung pwede ka sa talyer eh. Alam naman natin na puro lalaki yun nandun. Ikaw pa naman, mukha kang amasona kapag nababastos. Nangangalmot ka. Natural lang yun. Ano bang gusto mong gawin ko ha? Pumayag na lang na bastusin nila ako. Aba, hindi pwede yun ha. Sabi ko nga, hayaan mo. Kakausapin ko si Mamu. Kapag may nahanap siyang racket para sa'yo, ipapaalam ko kagad. Ang bait mo naman, Troy. Sige, hayaan mo. Kapag naging malaki-laki ang sahod ko, ililibre kita. Pangako mo yan ha? Oo naman. Ganito kami palagi ni Troy. Nagbibigayan sa kung sino ang meron. Kumbaga, share our blessings, ganon. Hindi nga lang kagaya ko si Troy kasi may nanay pa siya, si Mamo nga. Sa kanila ako nakatira. Inuupahan ko ang isa sa mga kwarto nila. Wala nang tatay si Troy. Kwento niya, namatay na raw ang ama niya nang sanggol pa lamang siya. Nagkasakit kasi ng malubha ang lalaki. Hindi rin naman nila maipagamot ang lalaki dahil walang-wala nga rin silang pera. Inakbayan ko si Troy at masuyong tinignan. Mag-iingat ka palagi sa racket mo ha. Alam ko, hindi lahat ng napupuntahan mo ay perpekto at walang problema. Alam ko naman yun tsaka wag kang mag-alala, sila ang matakot sa akin. Saan ka nga pala pupunta ngayon? Susubukan kong kontakin yung bakla kong kaibigan. Kahit extra beautician lang sa parlor, papatusin ko muna. Kailangan ko talaga ng pera eh. Alam mo na, sayang naman ang kita. Basta umuwi ka ng maaga ha. Sabihan mo ako kapag kailangan kitang sunduin. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Huwag kang mag-alala. Tangulang ang isinagot sa akin ni Troy. Alam kong sinasabi niya yon dahil pamilya na ang turingan naming dalawa. Ang goal ko talaga ay makahanap ng mapagkakakitaan nang hindi napuputol. Minsan ko na ring binalak na mag-apply para sa mga regular na trabaho, kaso hindi naman ako matanggap dahil elementary graduate lang ako. Nakakalungkot isipin pero ang basihan kasi ng mga kumpanya ngayon ay yung college graduate. Nang magkanya-kanya kami ni Troy, nagpunta ako sa park kung saan ko imimit yung kausap ko. Maraming tao at abala sa pagsasaya ang karamihan sa kanila. Napansin ko ang isa sa kanila na kakaibang kilos. Panayang paglingon-lingon niya sa paligid. Kulay puti ang kanyang eleganteng bestida, tahimik at tila ba may binabantayan. Medyo sosyalin at mukhang may pera. Halata naman sa suot niyang mga alahas at sapatos na may takong ang katayuan niya sa buhay. Nagpasya kong lapitan siya. Likas na rin kasi sa akin ang maging palabati. Hello po, madam. O iha, may kailangan ka ba? Napansin ko po kasi nag-iisa kayo eh.
Nagpapahangin lang ako, iha. Taga rito po ba kayo? Oo. Sa may duluhan ako nakatira. Alam mo ba yung malaking lumang bahay? Kalilipat ko lang doon eh. Ang totoo niya, nagpunta ako dito para maghanap ng assistant. Assistant? Oo, yung nauutusan ko kapag kailangan mamili sa labas. Natatawag ko kapag may kailangan ako. Alam mo kasi iha, masyado akong busy na tao eh. I work from home. Teka, napahaba ng kwentuhan natin pero hindi ko pa nasasabi ang pangalan ko. Ako nga pala si Linda. Ako din po si Tess. Yung nabanggit niyo pong trabaho, madam, sa bahay lang din po ba yun? Oo naman, at malaki din naman ang sahod. Bakit? Gusto mo bang mag-apply, iha? Napatitig ako sa nakangising ginang. Sinabi niya sa akin na bibigyan niya ako ng hindi matatanggihang sweldo. Madali lang ang aking magiging trabaho. Bibigyan din daw niya ako ng tamang benefits, kaya naman naakit akong pumayag sa sinabi niya. Tuloy sumama ako sa kanya sa bahay niya. Malaki ang tahanan ni Madam Linda. Kaso lang mukhang nag-iisa lang siya. Pinapasok niya ako sa bahay at pinaupo sa luma niyang sofa. Madali lang ang gagawin mo. Ipaghahanda ako ng mga kagamitan para sa ginagawa kong mga gamot. Naku, hindi po pala basta-basta eh. Doktor po ba kayo? Doktor ka mo? Hindi naman sa ganon. Gumagawa lang ako ng mga herbal na gamot, mga langis, tapos dinideliver ko ito sa mga suki ko. Mukhang madali lang naman yan. Uwian pa rin ako araw-araw. Ano, gusto mo ba ng trabaho? Kasi kung interesado ka, ibibigay ko na ito sa'yo. Kailangan ko po talaga ng trabaho eh. Kung matatanggap po ako rito, hindi ko na kailangan magpabago-bago ng racket. Magkakapera ako. Makakatulong din ako sa mga taong kumukup-kup sa akin. Kaya sige po, tatanggapin ko po ito. Hindi ka magsisisi, Tess. Magkakapera ka sa akin. Maraming salamat. Ako nga po ang dapat na magpasalamat sa inyo, madam. Hindi na ako nahirapang maghanap ng trabaho. Nandito na kagad, oh. Ngiti lang ang isinagot sa akin ng ginang. Gayunpaman, tumayo ako at tinanggap ang pakikipag-shake hands niya. Wala akong pagsidlan ng labis na saya. Ni hindi na niya ako hininga ng mga papeles kagaya ng police clearance, birth certificate, valid ID at kung ano-ano pa na makapagpapatunay na ako ay isang mamamayan ng aming lugar na hindi pa nagkakaroon ng criminal records at marami pang rason na kagaya ng sinasabi sa akin ng mga nauna ko nang inaplayan. Ang mahalaga lang kay madam ay madiskarte at mabilis ang kilos. Higit sa lahat, honest. Nang makauwi ako sa bahay nila Troy, gayon na lang ang saya naming dalawa matapos kong ibalita sa kanya na may trabaho na ako. Ayos, congrats, Tess! May trabaho ka na! Oo nga eh, ang bait ni Madam Linda, sobra. Ano pala ang trabaho mo sa kanya? Assistant lang naman, alam mo na kung anong hihingi ng amo ibibigay ko lang, tapos kailangan nakasunod ako sa kanya sa lahat ng oras. Oo na, kuha ko. Basta palagi ka mag-iingat ha. Masaya ako para sa'yo. Wika niya sa akin. Ako man ay masaya para sa sarili ko, Miss Winnie. Hindi ko na kasi kailangan na maghanap ng hindi regular na trabaho para lang magkapera. Tsaka malapit lang yun sa amin. Kayang-kaya kong lakarin yun ng halos 10 minuto. Menos gastos din sa pamasahe. Dala din ang labis kong katuwaan, nagpunta ako sa tindahan para bumili ng makakain. Sinabi ko kasi kay Troy na ililibre ko siya dahil may trabaho na ako. Nakita ko si Mang Domeng na kasalukuyan namang kausap ang tindera kaya binati ko siya at kinumusta. Mang Domeng, kumusta po? Ayos lang naman ako, iha. Ano, kumusta naman ang araw mo? Heto po, masaya, may trabaho na ako. Abay, nakakatuwa nga yan. Masaya ako para sa'yo, iha. Ano ba ang trabaho mo? Assistant lang naman po, Mang Domeng. Magaan lang ang gagawin. Mabuti naman kung ganun. Pagbutihan mo, iha, ha? Salamat po, Mang Domeng. Kinabukasan, nagsimula na ako sa aking trabaho. 7:00 pa lang ay nakaabang na sa akin sa may gate ang ginang. Kagaya kahapon, simple ngunit elegante pa rin ang bestidang suot niya. Pula naman ang kulay nito ngayon. Halika, Tess, pasok. Salamat po, madam. Ang ganda niyo ngayon ah. Yun naman talaga ang dapat, hindi ba?
Opo, tama po. Tanging nasabi ko na lamang. Hindi ko naman kasi akalaing nag-uumapaw pala ang self-confidence ni Madam Linda kaya nanibago ko. Nauna siyang pumasok sa loob kaya sumunod naman ako. Madali lang naman ang gagawin mo, Iha. Una mong ibibigay sa akin sa umaga pagpasok mo ay tsaa. Ilalagay mo lang dito sa misita sa sofa. Lilinisin mo lang ang opisina ko. Take note, bawal kang pumasok sa working room ko ha. Yung kulay brown na pinto sa dulo. Doon kasi ko gumagawa ng mga herbal na gamot na iniiwasan kung may masagi ka na mabasag o sumabog. Tapos magluluto ka ng lunch, sabay tayong kakain. Sa hapon naman, magbibigay ako sa iyo ng listahan ng mga halamang kukunin mo sa garden sa likod. Kopya po, madam. Madali lang naman po palang gagawin ko eh. Huwag kang masyadong makampante. Mahirap manguha ng herbs pati na ang mga inaalagaan kong insekto. Kaya kailangan maingat ka. Ilan sa kanila ay makamandag, halaman man o insekto. Tatandaan ko po, Madam Linda. Mabuti. Basta libre kang maglibot sa lahat ng sulok ng bahay pero off limits ka sa working room ko, ha? Yes po, Madam. Napansin ko, hindi maramot sa pagkain si Madam Linda. Marami siyang inilagay na pagkain sa mesa. Hinayaan niya rin akong lantakan ng mga yun. Habang ngumunguya, hindi ko maiwasang tignan ang mga larawang nakadikit sa dingding. Walang ibang makikitang mukha doon kundi kay Madam Linda lang. Madam, nasan po ba ang pamilya niyo? Tila na freeze sa ere ang ngiti ni Madam Linda dahil sa tanong kong yun. Gayunpaman, nakabawi din siya at kaagad na nagsalita. Mag-isa lang ako, Iha. Wala na ang aking asawa at anak. Namatay sila sa sunog. Taga saan po pala kayo? Taga kabilang bayan ako. Nung mangyari ang sunog, wala ako sa amin. Nasa ibang bansa ako at OFW. Ay, sorry po. Sana hindi na ako nagtanong. Wala namang problema yon, Iha. Mas gusto ko nga yung pinag-uusapan siya eh. Kasi kahit papaano nababawasan ng pangungulila ako sa kanila. Kawawa naman po sila. Totoo yan. Inapi ang asawa at anak ko ng pamilyang gustong umagaw sa lupain namin. Alam mo ba kung ano ang pinakamatindi nilang ginawa? Sinunog nila ang mga pananim namin na nagresulta sa pagkasunog din ng bahay namin kung saan natutulog ng mga sandaling yon ang aking asawa at anak. May mga tao po talaga na likas ang kasamaan. Sana po matagpuan na ng asawa at anak ninyo ang tunay na kapayapaan. Totoo yan, Iha. Pero wag kang mag-alala. Nakamit na ng aking mag-amang hustisya. Buti naman po. Ibig sabihin nakakulong na sila ngayon? Hindi. Pinatay ko sila. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang tinuran. Hindi ko maarok ang totoong emosyong nakikita sa mga mata ni Madam Linda. Hindi siya nakangiti, pero mangiyak-ngiyak siyang nakatingin sa akin. Bigla naman akong kinabahan dahil sa kanyang sinabi. Seryoso po ba kayo? Pinatay niyo ang mga taong pumatay din sa pamilya niyo? Oo, Iha. Bakit? Natatakot ka na ba sa akin ngayon? Hindi po. Amo ko kayo at wala naman akong dapat na ikatakot dahil wala akong atraso sa inyo. Hindi ko rin naman po kilala ang mga taong tinutukoy niyo eh. Kabado kong sambit na ikinatawa niya. Muli, napatingin ako sa ginang. Huwag kang mag-alala. Hindi naman karumal-dumal ang ginawa ko sa kanila. Hindi ko sila hinawakan o kung ano paman. Namatay sila sa panaginip. Ipinagdasal ko na sana mamatay na sila. At nangyari nga. Sa totoo lang, hindi ko gets kung anong ibig niyang sabihin sa pinatay niya pero hindi niya hinawakan. Paano mangyayari yun? Napaigtad ako nang bigla siyang humalakhak. Kay lutong ng kanyang naging tawa, kaya naman hindi ko malaman kung seryoso siya o hindi sa pagkakataong ito. Madam? Magtrabaho na tayo. Wika ni Madam sabay buwelta patalikod. Wala akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya, kaso lang hindi na nawala sa isipan ko ang mga sinabi niya kanina. Naging maayos naman ang pagtatrabaho ko kay Madam sa mga unang araw. Magaan lang naman ang pinagagawa niya sa akin. Tagahanda lang ng makakain namin at nangunguha ng mga halamang gamot sa bakuran. Pinibigyan din ako ng allowance para daw sa pamasahe papunta sa bahay niya at pauwi kaya naman natuwa ako. Makakapag-ipon ako kung palaging ganito. Ikinuwento ko sa kaibigan kong si Troy ang aking mga ginawa. Kaso lang, nagtaka ako sa naging reaksyon niya.
Alam mo bang may nakuha akong balita sa labas tungkol sa bago mong amo? Bakit? Anong meron? Mambabarang daw si Madam Linda. Sigurado ka ba? Baka naman galing lang yan sa mga chismosa ah. Alam mo naman sa palengke maraming ma-issue. Kahit na. Iba to, Tess. Bagong salta lang si Madam sa bayan natin. Kailangan mo pa rin mag-ingat. Huwag kang masyado magtiwala sa kanya. Oo na. Basta mag-iingat ako pangako. Ano kaya kung ihanap na lang kita ng bagong trabaho? Magaling ka naman eh. Naniniwala ako na makakaya mong i-adjust sa mga bagay-bagay. Troy, mabait si Madam Linda. Sa katunayan, maayos naman siyang makipag-usap sa akin eh. Hindi siya maramot. Higit sa lahat, wala siyang kaarte-arte. Bahala ka. Basta pinagsabihan na kita ha. Wala ngang nagawa ang mga babala sa akin ni Troy. Pumasok pa rin ako kay Madam Linda at ibinigay sa kanya ang serbisyo bilang assistant na sigurado namang makakapagpasaya sa kanya. Nang araw na yon, kinailangan kong manguha ulit ng mga halamang gamot. Dala ang basket, dumiretso ko sa garden. Nagsisimula na ako sa paggupit ng mga ugat nang may mamataan akong isang malaking pinto na tila ba natatakpan ng mga baging. Nakuryoso ko kaya nagpasya akong tumayo para tignan kung ano ang meron sa bandang yun. Kinakalawang ng seradura pero hindi naman nakalak. Sa tingin ko araw-araw na may pumapasok dito. Siguro si Madam Linda pa rin ang gumagamit nito. Siyempre mag-isa lang naman siya dito eh. Komento ko sa aking sarili. Gayunpaman, hinawi ko ang mga baging at binuksan ang pinto. Total naman alam kong sa mga sandaling ito ay hindi pa lalabas si Madam Linda para maglibot-libot sa bahay. Ngayon ang oras niya para magtrabaho sa kanyang working room at hindi siya pwedeng abalahin. Ibig sabihin, pumasok man ako sa lugar na ito ay hindi niya ako mapapansin. Kaagad akong pumasok sa loob at nakita ang isang kalawanging ding hagdan. Hindi ko alam kung saan ito papunta, pero mabuti na lang talaga at may naibulsa akong lighter na may maliit na flashlight. Ito ang ginamit ko para ilawan ang daraanan ko. Dahan-dahan akong humakbang paakyat. Maingat lang at walang ingay. Tumambad sa akin ang iilang maleta sa gilid. Alam kong magkakaiba ang may-ari ng mga yon dahil ilan sa mga kagamitan ay may kani-kanilang signature. Ibig kong sabihin, may iba't ibang estilo ang mga damit. Muli akong dinalaw ng matinding kuryosidad. Natitiyak ko, nagmula pa sa malalayong probinsya ang ilan sa mga may-ari ng mga maletang yon. Sunod ko namang tinignan yung dalawang backpack. At tama nga ang hinala ko, may magkaibang ID doon. Sino naman kaya ang mga babaeng ito? Tanong ko sa aking sarili na wala din naman akong nakuhang sagot dahil narinig ko si Madam Linda na tinatawag ako. Nagkumahog tuloy ako sa pagbaba at nagmamadaling bumalik sa pwesto ko sa may hardin. Halos takasan pa ako ng kaluluwa sa mabilisan kong pagtatakip ng baging sa kalawanging pinto. Tess? Madam, nandito po ako. Ano ba naman yan, Tess? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo, nariyan ka lang pala. Pasensya na po. Akala ko po kasi minamadali niyong makuhang mga sangkap kaya binilisan ko po ang pagkuha eh. Hindi, kaya kita tinatawag dahil pabubuksan ko sana sa'yo yung gate. May tao eh, baka si Tanya na yan. Sige po madam, bubuksan ko po. Pasensya na po talaga. Salamat, basta wag mo nang uulitin ha. Hindi na po talaga mauulit. Nagmadali na ako sa pag-alis sa tinungo ang gate. Sinilip ko muna sa may butas kung tama ba ang sinabi sa akin ng aking amo at nakilala ko nga kagad ang babae. Sa tansya ko kasi, ikalawang balik niya na ngayon simula nang matanggap ako sa trabaho ko. Hello, Tess! Pasigaw na wika ni Ate Tanya. Kagaya ng aking amo, tadtad ng alahas ang babae. May kataasan ng suot na takong at may bitbit na signature bag. Hindi ko lang gusto sa kanya ay ang nabubuong ekspresyon sa mukha niya dahil siguro sa kapal ng makeup niya. Hello po ate, tuloy po kayo. Maraming salamat. Siya nga pala, nasan ang amo mo? Nasa loob po at hinihintay kayo. O siya, mauna na ako sa loob. Pahingi nga pala ako ng juice ha? Sige po ate, susunod po ako maya-maya. At iniwan nga ako ni Ate Tanya sa labas. Tsaka pa lang ako nakahinga ng maluwag.
Sa totoo lang, hindi pa ako nakaka-get over sa kaba ko kani-kanina lang. Muntik na kasi kung mahuli ni Madam Linda. Kabilin-bilinan pa naman niya na wala akong ibang papasuking mga kwarto maliban na lang sa mga sinabi niya. Tsaka kahit hindi man niya nabanggit ang tungkol sa pinto na nasa hardin, alam kong bawal pa rin ako doon na magpunta. Pagkapasok ko sa loob ng bahay, dumiretso ako sa kusina. Nagtimpla ko ng juice at naglabas ng cupcake sa ref. Maayos kong inilagay sa tray ang mga yon at dinala sa kanila. Merienda po. Alam mo, Auntie, gusto ko si Tess. Alert na alert. Hindi kagaya ng mga nauna mong assistant na sobrang lamya kumilos. May nauna pala sa akin dito? Tanya, pwede ba ang sadya mo ang pag-usapan natin? Iba yung pumapasok sa isip mo eh. Sorry. Tess, iwan mo na muna kami. Ipagpatuloy mo na lang ang pagkuha ng halamang gamot na kailangan ko. Sige po. Tumalikod na ako sa kanila at naglakad patungo sa hardin. Kaso lang, naulinigan ko ang kanilang naging pag-uusap. Masama man gawin, pero pinakinggan ko ang naging pag-uusap nila. Ano, may dala kang balita? Oo naman, Auntie. At sigurado akong masisiyahan ka sa sasabihin ko. Huwag mo nang patagalin pa. Ano ba yan? Alam mo yung latest na taong pinabarang ko sa'yo? Naghihingalo na. Sigurado ka? Kailan ba ako nagsinungaling sa inyo, Auntie? Oo naman, totoo no? Mabuti kung ganon. Maghanap na naman tayo ng bagong kliyente. At nagtawanan ng dalawa na parang mga baliw. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na aking nararamdaman. Mambabarang nga talaga ang aking amo. Bakit iba ang forma niya kumpara sa mga nakilala kong taong takbuhan ng mga nais na gumanti? Isa ba siyang klase ng makabagong mambabarang? Gumagamit ng ibang klaseng itim na mahika para makapanakit ng kapwa? Ang mga natuklasan kong ito ay kaagad kong ikinuwento kay Troy. Sabi na nga ba eh. Tama ang sinabi ng mga chismosa kay Madam Linda. Wala nga silang kasing sama eh. Tapos si Ate Tanya pang naghahanap ng kliyente para mabarang ang mga kaaway nila. Alam mo, Tess, mas mabuti pang huminto ka na lang sa trabaho mo sa kanya. Maghanap na lang tayo ng ibang mapapasukan mo. Ha? Troy, hindi ko naman basta magagawa yun eh. Alam mo naman na mahirap maghanap sa ngayon. Tsaka hayaan ko na lang muna. Wala pa naman silang alam na alam ko ang ginagawa nila. Kahit na. Masyadong delikado ang gagawin mo. Paano na lang kung mapahama ka? Troy, mag-iingat naman ako eh. Huwag kang mag-alala. Hindi ko rin ibubuking ang sarili ko. Katangahan kaya yun. Ang tigas naman kasi ng ulo mo eh. Alam mo kasi, nagiging praktikal lang ako. Ang iniisip ko kung paano ako magkakapera. At mas gusto ko ang trabaho ko kina Madam Linda. Malaki siya magpasweldo basta sumunod lang ako sa mga utos niya. Ewan ko na lang kung ano pa ang pwede mangyari, Tess. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Nasa panganib ka, oras na malaman niya na may mga natuklasan ka sa ginagawa niya. Mag-iingat ako, okay? Huwag kang mag-alala. Mahina akong sambit. Wala din namang magagawa si Troy kahit pigilan pa niya ako. Alam niyang hindi ako makikinig sa kanya. Lalo na sayang ang pasahod sa akin ni Madam. Okay na rin yun kesa magparakit-rakit lang. Nang mga sumunod na araw, naging abala ulit ako sa bahay ni Madam Linda. Naglilinis ako ng lagayan ng mga halamang gamot nang matanaw ko si Madam Linda sa loob ng bahay. Kitang-kita ko kung paano siya magsasasayaw na parang nawawalan ng bait. Ano na naman kaya ang ginagawa ni Madam Linda? Ano kayang sineselebrate niya? Mahina akong tanong sa aking sarili. Tuloy, natigil ako sa ginagawa at kaagad na lumapit sa may bintana. Sinilip ko ang ginang. Bukod sa pagsasayaw, narinig ko siyang nagsasalita ng kung anong lengguwahe. Parang nag-oorasyon. Nagulantang lang ako nang marinig ang malakas na kalabog sa gate. Kaagad akong lumapit doon at sumilip. Si Ate Tanya na naman. Hi, Tess! Ate, tuloy po kayo. Oo nga pala. May dala ko para sa'yo. Biko! Mukhang masarap po yan ah. Siyempre, favorite ko din yan eh. Tinanggap ko ang bilao at natatakam na tinignan yun. Mahilig ako sa kakanin. Sa katunayan, yun ang palagi kong binibili sa tuwing sumasahod ako mula sa mga amo ko. Kaso lang biglang naglaho ang ngiti ko nang makitang nagsisigapangan ng mga ipis sa ibabaw ng pagkain.
Sindak akong nabitawan yun na ikinabigla din ni Ate Tanya. Ay, ang labo mo, Tessa. Akala ko ba masaya ka sa bigay ko? Ba't mo tinapon? May mga ipis po kasi. Sobrang dami. Ipis? Wala namang ipis ah. Nakita ko nang kunin niya ang bilao. Bigla na lang nakaplastik ang mga yun kaya hindi literal na nasayang. Ilang beses akong napakurap. Totoo nga ang sinabi ni Ate Tanya. Wala ngang ipis. Malinis at maayos pa nga ang pagkakabalot ng mga pagkain. Napapahiyang tinanggap ko na lang ulit ang bilao. Dinala ko ito sa kusina at inaya na si Ate Tanya na pumasok sa loob. Habang abala ko sa kusina, napansin kong tila sinabayan pa niya ang pagsasayaw ni Madam Linda para silang mga batang nagkakatuwaan sa kanilang pinaggagawa. Tagumpay! Malaki na naman ang matatanggap nating bayad. Tuwang-tuwa ang kliyente ko. Natin, Auntie. Siyempre kasama ako sa makikinabang, hindi ba? Yun naman ang pangako mo eh. Kaya nga kahit alam kong masama ang gawain ito, pinatus ko na. Ako ang may kakayahang mambarang, kaya ako ang may malaking parte. Sabihin mo, Tanya, aangal ka ba? Dahil ikaw nang isusunod ko kapag nagreklamo ka. Ay, hindi po, Auntie. Okay na po ako sa barya, no? Pero wag naman po sana literal na tigpipiso ang ibibigay mo sa akin. Ang hirap kaya maghanap ng kliyente. Sa kada 1,000 na matatanggap ko, 200 sa'yo. Sagad na yon, wag ka nang humirit. Sure, Auntie. Ano, ready ka na ba sa next client natin? Nakita ko ang nananabik na ngisi sa labi ni Madam Linda. Hindi ko tuloy alam kung dapat ba akong matakot sa aking mga narinig. Ginagawa nilang negosyo ang pambabarang. Naghahanap sila ng kliyente na magbibigay sa kanila ng malaking halaga para saktan at bigyan ng karamdaman. Tuloy, mas lalo akong nilamon ng pagnanais ko na matuklasan kung ano ba ang lihim nila. At sisimulan ko yon sa pagmamatsyag sa kanilang mga susunod na hakbang. Isang hapon, naglalakad ako pa uwi nang mapansin ko si Ate Tanya na aali-aligid sa tahanan ng isa sa tinaguriang mapera sa aming lugar. Kahit may kaya ang nasabing pamilya, nanatili sila sa isang simpleng bahay at may talyer sa tabi. Nagtaka ako kung bakit patago-tago pa kung sumilip ang babae, gayong kung may kailangan naman siya ay pwede niyang lapitan at tanungin. Kaso lang kinabahan ako nang makita kong sinigurado lang na hindi mapapansin ng may-ari at agarang pumuslit papunta sa bahay. Napasinghap ako. Ilang sandali pa, lumabas si Ate Tanya na may dala ng suklay galing sa loob. Hindi ako nakatiis at nilapitan ko siya. Ate Tanya! Tess? Anong ginagawa mo rito? Kayo po, anong ginagawa niyo rito? Tsaka bakit ka nagnakaw ng suklay galing sa loob? Ang alam ko hindi ka naman taga dyan, hindi ba? Huwag kang nga maingay, pwede? Halika nga rito. Aray ate, nasasaktan po ako. O pues, huwag ka nang atribida para hindi ka masaktan. Naiintindihan mo? Wala kang nakita, wala kang isusumbong sa kahit kanino. Opo. Napahimas ako sa aking braso na kanina lang ay mahigpit niyang hinawakan. Sa totoo lang, nagdududa din ako sa kung ano ba ang pakay niya sa bahay na yun. Mukhang hindi naman sila close ng may-ari. Isa pa sa pinagtataka ko, bakit siya nanguha ng gamit doon? Kung tutuusin, ang mura lang naman ng suklay. Makakabili ka nga ng 10 piso kada isa nun eh. Gayunpaman, hindi na lang ako nagtanong dahil sa itsura pa lang ni Ate Tanya, tila ba mananabunot na siya. Gayunpaman, habang papalayo kami sa talyer, hinawakan ko ang kamay ni Ate Tanya. Ate, paano ka ba humantong sa ganito? Nararamdaman ko naman na hindi ka masamang tao eh. Bakit ka naging tauhan ni Madam Linda? Ang dami mo ring tanong ano? Bakit ba kasi? Hindi ba't kasasabi ko lang sa'yo na wag mo nang pairalin yung kuryosidad mo? Binabayaran niya tayo para magtrabaho at wag na nating pakialaman ang mga binabalak niya kung ayaw mong may mangyari sa iyong masama. Sabi ko na nga ba ate, mabait ka. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan mong makipagsabuatan kay Madam Linda. Masama ang ginagawa niya. Kailangan kong mabuhay, Tess. Itong nakikita mong porma ko, mukha lang akong mayaman pero marami akong utang at nagpapanggap lang akong mayaman para makabingwit ng mga kliyente. Si Auntie Linda talaga ang tunay na demonyo. Alam ko po yun, kaya sana mag-ingat ka.
Parang ate na rin po kasi kita eh. Ayoko pong may mangyaring masama sa inyo. Kaya kung makakaya nyo pang magbago, gawin nyo na po. Ang masama hindi na po magbabago kahit kailan. At kapag nagsawa siya sa serbisyo ng mga taong nakapaligid sa kanya, sigurado po ako ang mga taong yun ang pagdidiskitahan niya. Sige, pag-iisipan ko yung mga sinabi mo. Tutal naman may mga nakilala na ako sa larangang pinasok ko. Baka pwede nila akong tanggapin at bigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Huwag kang mag-alala ate, hindi kita ipapahamak. Nanatili akong tahimik na maski kay Troy ay hindi ko sinabi ang aking mga nalalaman. Ngayon, sigurado akong totoo nga ang kanyang mga babala sa akin. Naiintindihan ko na mapanganib ang ginagawa kong pagpapatuloy ng trabaho ko kina Madam. Hindi lang kasi mawaglit sa isipan ko ang pagnanais na makuha ang eksaktong impormasyon kung bakit kailangan kong matyagan pa ang aking amo. Inuusig ako ng aking konsensya. Naguhurimentado ang sistema ko sa pagnanais na matuklasan ang lahat. Kaya naman nagpakatahimik ako para hindi sila makahalata. Kaso lang, hindi lahat ng tao walang pakiramdam. Lalo na at kinumpronta ako ni Mang Doming nang minsang magkasalubong kami sa kalsada. Tess, Iha! Uy, Mang Doming, magandang hapon po. Pauwi na po ba kayo? Oo naman, Iha. Ikaw, bakit mukhang problemado ka? Ako? Hindi naman po. Iha, hindi mo na ako mapaglilihiman pa. Nararamdaman ko na may tinatago ka. Ano ba yun? Napahinga ako ng malalim sa sinambit ni Mang Doming. Hindi na ako nakaangal pa nang ayain niya akong maupo sa isang tabi. Dahil doon, napilitan akong ikwento sa kanya ang aking mga nalaman. May bago po akong trabaho eh. Doon kina Madam Linda sa may duluhan. Seryoso ka ba, Iha? Bakit ka nagpunta dun? Hindi mo ba alam ang mga usap-usapan? Mambabarang si Linda. Pati po yun alam niyo? Dati kong kaklase si Linda sa kabilang bayan. Kilalang mambabarang ang kanyang nanay at marami ding pinatay noon sa aming lugar. Totoo po ba yan? Oo, Iha. Sa katunayan, ang nanay kong babaylan ang naging takbuhan ng mga taong binabarang niya. Ilan sa kanila, napuruhan. Pero may mga napagaling naman dahil hindi pa gaano kalala ang kanilang natatanggap na karamdaman. Hindi ko po akalain na ganyan pala kasama si Madam Linda. Hindi mo pa siya lubusang kilala, Iha. Hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin. Huwag kang masyadong papaapekto sa mga makikita mong kabaitan niya. Hindi yun totoo. Mahilig siyang magpanggap. At oras na may malaman siyang kakaiba sa'yo, isusunod ka niya. Tumango ako sa sinabi ni Mang Doming. Alam ko na kagad na makakahingi ako ng tulong sa kanya kapag kakailanganin ko. Kaya naman hindi na ako nagbanggit pa ng kahit na ano para wag na rin siyang mag-alala pa. Pilit kong itinuon ang aking atensyon sa paggawa ng maayos sa aking trabaho. Kailangan ko pang mahalughog ang mga tinatago ni Madam Linda sa bahay niya. Pakiramdam ko kasi may mga tinatago pa siya maliban sa mga nalaman ko. Maaga akong nagising para pumasok sa trabaho ng araw na yon. Mabilisang naligo at balak kong kinamadam na kumain ng agahan. Kaya lang natigilan ako nang mabungaran ko si Troy. Oh, Troy, ngayon lang kita nakita ulit ah. Oh, ikaw. Napag-isipan mo na ba ang mga sinabi ko? Umalis ka na ba sa amo mo? Troy. Tess naman. Binalaan na kita, hindi ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na umalis ka na sa bahay na yan? Bakit ba parang galit na galit ka? Para kasing binabaliwala mo na mga payo namin eh. Delikado nga si Madam Linda. Nagpapanggap lang siya para hindi matakot sa kanya mga tao. Alam ko yun, okay. Pero kapag nagbitiw ako kagad, iisipin niya na may mga nalalaman ako. Tsaka ayaw mo ba yun, Troy? Matutulungan ko pa ang mga taong balak niyang saktan? Mapipigilan ko pa ang mga nakatakdang sakuna? Sana naman maintindihan mo ko. Hindi lang para sa akin ang ginagawa ko eh. Para din to sa mga tao. Yan kasi ang problema sa'yo eh. Kapag buwis buhay na ang gawain, pumapagitna ka. Ni wala kang pakailam kung may nag-aalala na sa'yo eh. Hindi ako nakasagot kaagad sa sinabi ni Troy. Alam ko naman na may punto siya eh, lalo na kapag tungkol sa kaligtasan ko.
Siya na at ang nanay niya ang naging pamilya ko kaya hindi ko magawang kontrahin ang kanyang mga rason. Pero hindi ko din naman papayagan na mas marami pa ang mapahamak dahil lang sa pananahimik ko. Kaya naman alam kong makikiusap na naman ako sa kanya ngayon. Troy, intindihin mo naman sana ako. Mahirap nga siguro na manatili pa ako sa lugar na yon. Pero kung hindi natin siya mapipigilan, sino ang gagawa nun? Hihintayin pa ba natin na tayo naman ang biktimahin nila? Hindi ako papayag doon, Troy. Ano bang gusto mong mangyari? Ibuking natin sa lahat ng tao ang ginagawa ni Madam Linda. Pero kakailanganin ko ng mga ebidensya. Alam kong hindi natin siya maipapakulong dahil hindi naman kinikilala ng husgado ang barang. Kailangan lang natin magawa ng paraan ng lahat ng bagay na ito. Sa wakas, natuwa ako nang pumayag si Troy. Kaso lang may kondisyon at wala naman akong balak na suwayin yon. Kapag ganyan kasi na pinapayagan na niya ako sa plano ko, alam kong sigurado na ang kaligtasan ng nakararami. Nangyari na rin ito dati. Nung ang nakabangga naman namin ay isang nagmamagaling na politikong panay ang pangungurakot sa kaban ng bayan. Tapos mga anak lang niya ang nagpapasarap sa buhay. Sige, papayagan kita. Pero kailangan, kasama ako sa plano ha? Oo naman, ang totoo niya natutuwa nga ako kasi tutulungan mo ko na matapos ng kasamaan ni Madam Linda. Alam ko balang araw, may gagaya din sa katapangang ipinapakita natin, lalo na sa pinakita mo. Ang dami mo pang sinabi. Natuwa ka lang naman sa akin kasi hindi na ako magiging hadlang sa gagawin mo eh. Siguraduhin mo lang ha, na hindi ka mapapahamak. Ngiti kaagad ang sinagot ko sa aking kaibigan. Overprotective lang talaga siya kaya nagkakaganoon. Gayunpaman, pumasok na ako sa aking trabaho pagkatapos naming mag-usap. Kagaya ng napagkasunduan, ibabalita ko sa kanya ang lahat ng mga nakita ko at nalaman. Hindi ako papayag na may mabiktima pang iba si Madam Linda. Abala ang ginang sa bahay niya pagdating ko ng umaga na yon. Nasa may kwarto siya at nagsisindi ng itim na kandila. Maayos at payapang umupo sa sahig tsaka pumikit. Hindi ko lang napigilan ang aking sarili na mapasinghap ng marinig ang walang sawang pagbigkas niya ng mga lengguaheng Latin. Ayan na naman siya. Ano na naman kayang ipinagdarasal ni Madam at talagang ginawa pa niyang Latin. Masahol pa siya sa tunay na mga kriminal. Nakita ko nang hawakan niya ang isang pamilyar na kulay ng suklay. Ito ang suklay na kinuha ni Ate Tanya sa bahay ng may-ari ng talyer. Hindi nakatiis, kaagad kong binuksan ng malaki ang pinto at kaagad siyang kinumpronta. Madam Linda, ano po bang ginagawa niyo? Tess, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang basta papasok sa kwarto ko, lalo na kung may ginagawa ko? Isa pa, ano ito? Hindi ba't bawal ka rito? Pasensya na kayo, madam. Kinakabahan lang po kasi ko Akala ko may iba pong nakapasok sa kwarto niyo kaya sinilip ko kung sino. Tess naman! At sa tingin mo ba saan yun itong bahay ko? May magkaka-interes bang lapitan nito? Nahihibang ka na ba? Sorry po, Madam Linda. Nag-aalala lang po talaga ako. Sige na, kailangan mo na akong iwanan. Opo, madam. Wika ko sa kanya. Tumalikod ako sa kanya pero may ibang balak ako. Hahayaan ko siyang maabala habang magkakalkal ako sa unang silid na natuklasan ko, sa may garden. Patalilis akong umalis at nagpunta doon. Nagkunwari na lang akong may dalang basket para kung sakaling hanapin niya ako, may mairarason ako. Nilingon ko naman sa labas ng gate si Troy. Sinenyasan niya ako na kumalma lang at umaktong natural. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako kinilabutan ng ganito. Hindi ko alam kung magtatagumpay ba kami pero kailangan naming subukan. Matagumpay naman akong nakapasok sa silid na yun. Kagaya ng dati, tumambad sa akin ang nakatambak na maletang may kahina-hinalang mga laman. Kinunan ko yun ng pictures, kagaya ng sinabi sa akin ni Troy. Umasta akong investigador na abala sa pagkuha ng magiging ebidensya namin laban sa nasabing babae. Maingat akong naglibot hanggang sa makarating ako sa sulok. Dito, may nakita akong dalawang parehabang mga kahon. Kinilabutan ako dahil para itong mga lalagyan ng patay. Gayunpaman, huminga na lang ako ng malalim para ikalma ang aking sarili. Kailangan kong makita ang laman ng mga kahon para malaman ko kung ano ang meron doon. Hindi rin naman kasi ito selyado
Kaso lang bago ko pa mabuksan ang isa sa dalawa, may napansin na ako sa likuran ng mga naglalakihang drums. Isang kalansay. Sa hula ko ay pagmamayari ng isang babae dahil na din sa punit-punit na duster na suot nito ang aking nakita. Nakasiksik sa likod ng drum na kahit sa kabilang buhay ay mukhang tangay pa rin ang sindak ng kanyang pinagdaanan. Nanginginig man sa takot, kaagad kong kinunan ito ng larawan. Bakit may kalansay rito? Posible bang biktima siya ng aking amo? Isa din ba siya sa naging assistant ng ginang at may natuklasan din siya kaya namatay siya sa silid na ito? Kailangan ko nang makaalis. Hindi pwedeng magtagal pa ako rito. Kinikilabutan kong wika, sabay pinasa ko sa pamamagitan ng text message ang mga litrato sa numero ni Troy kahit may kamahalan. Nang masigurado kong naipadala ko na yon, kaagad kong tinawagan ng binata. Hindi naman nagtagal at sinagot din niya ito. Troy, nakita mo na ba ang mga litrato? Oo, Tess. At kahit hindi man natin sila maireklamo dahil sa kanilang pambabarang, malakas naman na ebidensya ng pagpatay ang mga nakita mong bangkay dyan sa loob ng silid na yan. Sige na, lumabas ka na dyan para makapagreklamo na tayo sa pulis na makapag-issue din sila ng search warrant. Anong mangyayari pagkatapos? Hahalughugin nila ang mga gamit sa loob ng buong bahay. Kapag nakita nila ang mga bangkay, dadalhin sila sa presinto for questioning. Dito na sila iimbestigahan at kapag napatunayan silang may sala, mag-i-issue sila ng warrant of arrest para mahuli ang mga salarin. Mabuti naman kung ganun. At least may patutunguhan ang gagawin natin para masolusyonan ang ginagawa nilang ito. Sige na, umalis ka na dyan. Tumangulang ako at hinayaang mawala ang boses ni Troy sa kabilang linya. Pumikit na lang ako pabalik sa pinto para lang magulantang nang makita ko si Madam Linda na nanlilisik sa galit at mukhang naghahanda ng pumatay. Sinasabi ko na nga ba, kagaya ka rin ng mga nauna kong assistant. Madam, paano nyo nasikmurang magtago rito ng bangkay? Talaga bang kayo ang may kagagawa nito, ha? Hindi na kayo nakonsensya. Talagang pumatay kayo ng tao para itago lang dito? Ano ba ngayon? Wala ka namang pakialam sa kanila, hindi ba? Bakit nakarating ka sa kwartong ito? Hanggang hardin lang ang instruction ko sa'yo. Oo nga po, sa hardin lang ako dapat. Pero sumisigaw ng hustisya ang mga taong nakakulong dito at hindi ako makatulog. Pwes, dahil nagmamagaling ka, mas mabuti pang ikulong na rin kita rito kesa sa maipakalat mo ang mga lihim ko na dapat sana ay walang nakakaalam. Sa totoo lang ay kinabahan ako sa kanyang mga sinabi, Miss Winnie. Ayokong magaya sa mga taong nakulong dito ng matagal at naging kalansay na lang sa pagnanais na makamit ang hustisya. Pero kampante ako na darating si Troy para iligtas ako. Alam ko naman na mag-aalala sa akin ng lalaki, lalo na't sinabihan na niya akong umalis pero hindi ko pa nagagawa. Maliban pa doon, magtatawag din siya ng pulis para i-report ang mga nangyari. Hindi ako nakapalag nang tutukan ako ni Madam Linda ng kutsilyo. Kumuha pa siya ng tali at iginapos ang aking mga kamay. Napaigik ako sa sakit dahil may kahigpitan ng pagkakatali sa akin. Tuloy, kailangan kong gumilid habang nakangising nagpapaalam si Madam Linda sa akin. Hindi ko naaaksayahin ang oras ko para barangin ka pa. Ang mas magandang parusa sa kapangahasan mo ay mamatay ng paunti-unti. Mamatay sa gutom at sa bangungot katabi ng mga bangkay na ito. Nababaliw ka na, Madam Linda. Magbabayad ka sa lahat ng kasalanan mo. Ah, talaga? Sa akala mo ba natatakot ako sa'yo? Hindi. At saka akala mo ba hindi ko alam na maliban sa nahuli kita ngayon ay napansin ko ring nanggaling ka na rito noon? Akala mo hindi ko malalaman? Gaga, mabubulok ka dito at hindi ka na makakalabas pa ng buhay. Tatawa-tawang wika sa akin ni Madam Linda tsaka niya ako iniwanan. Galit na galit akong nagpupumiglas, ngunit ano ba ang aking magagawa? Wala akong panama sa ginang lalo na't alam ko kung gaano nakakasuka ang kakayahan niyang mambarang. Walang yaka, Linda! Pakawalan mo ako rito! Huwag mo akong itago! Ilantad mo ang sarili mo sa mga pulis! Isa kang kriminal! Maiiyak na lang sana ako kung hindi ko napansin na muling bumukas ang pinto. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ko sina Ate Tanya at Troy na magkasama. Troy? Ate Tanya? Bakit magkasama kayo? Huwag ka nang maingay. Naparito kami para iligtas ka.
Nai-report ko na sa mga pulis ang nangyayari dito sa loob. Kaya alam kong paparating na sila. Nagmamadali nila akong kinalagan. Nagpasalamat naman ako sa dalawa at itinuro sa kanila ang mga kahon na may lamang bangkay pati na ang kawawang kalansay na nakasiksik sa gilid. Hindi ko alam na may nangyari na palang hindi maganda dito. Ang mga bangkay na yan, kilala ko sila. Talaga po ate? Kilala mo sila? Oo naman, sila ang mga dating assistant ni Auntie Linda. Pero akala ko umalis lang sila, umuwi na sa kanilang bayan. Bakit? Totoo bang nag-OFW si Madam Linda? Oo, totoo. Pero itong bahay na ito, pagmamayari talaga nila noon pa man. Dito siya tinago ng mga magulang niya nang tugisin sila ng taong bayan sa kabilang bayan. Doon din namatay ang kanyang asawa at anak dahil malaki ang galit ng mga tao sa kanila. Alam mo na pala ang lahat ng yan. Tapos nagsilbi ka pa sa kanila. Sa tingin ko ay hindi ko kailangan ipaliwanag sa'yo mga bagay na yan, bata. Hindi ako bata. Sa labis naming gulat, nakarinig kami ng malulutong na palakpak mula sa may bungad ng pinto. Namutla ako nang makita ko si Madam Linda. Aba, nakakatuwa naman. May kasama pa pala kayong backup. Ang utusan kong traidor at ang kaibigan mo. Huwag mo silang sasaktan, ako ang harapin mo. Bakit ko naman gagawin yon? Hindi ka magsisisi kung ikaw lang ang sasaktan ko. Dapat sila ang patayin ko. Wag! Nagulat ako nang umusal nang hindi ko maintindihang lengguwahe si Madam Linda. Nakangisi siya at nagbabanta ang lagim sa kanyang muka. Gustuhin ko man na lapitan siya, pinangunahan ako ng takot. Nanaig sa pagkatao ko ang pagnanais na makatakas mula sa kanya, pero paano naman ang mga taong nagligtas sa akin? Nataranta ko nang makita ang pagpalahaw ni Ate Tanya. Halos maglupasay siya sa sahig. Sapo niya ang kanyang tiyan kaya nag-aalala ko siyang sinamahan. Ate, anong nangyayari sa'yo? Nagsisimula na siya. Umalis na kayo. Hayaan niyo na ako rito. Ate naman, hindi ko pwedeng gawin yun. Mahalaga ka sa akin. Ikaw at si Troy ang tumulong sa akin. Huwag ka na nga mag-inarte. Wala na tayong oras. Hindi ka sasantuhin ng mambabarang na yan kaya umalis na kayo ni Troy. Halika na, Tess! Napaiyak ako nang makita si Ate Tanya na nagsuka ng itim na likido. Nakakatakot lang dahil may kasabay itong nakakahindik na mga bagay mula sa kanyang bibig. Nagsilabasan ng mga ito sa kanyang ilong at tenga. Mga maliliit na insektong naging dahilan kung bakit siya naliligo sa malansang dugo. Sige na! Umalis na kayo! Huwag niyong sasayangin ang sakripisyo ko! Gawin niyo ang lahat! Matigil lang siya sa masama niyang ginagawa! Paano ka, ate? Huwag mo na akong alalahanin. Isipin mo na lang, magbabagong buhay na ako at ito lang ang paraan na magagawa ko. Ate naman, pinapahirapan mong sarili mo eh. Ganito naman talaga ang dapat, hindi ba? Kapag pinaparusahan, masakit yan. Kaya titiisin ko. Sige na, umalis na kayo bago pa kayo ang mapagbalingan. Nagpumiglas ako nang sapilitan akong hilahin ni Troy palabas pero wala akong nagawa sa taglay niyang lakas. Siya pa rin ang nanalo sa aming dalawa kaya nang mapansin ni Madam Linda na patakas na kami, gayon na lang ang pagwawala niya. Sinubukan pa niya kaming habulin habang pababa kami ng hagdan pero nakita kong pinigilan siya ni Ate Tanya na makalapit sa amin. Gayon na lang ang pagtangis ko. Alam ko na mabait si Ate Tanya. Hindi ko akalain na sa ganitong sitwasyon ko pa siya iiwan. Wala man lang siyang kalaban-laban. Saktong paglabas namin ng bahay, sinalubong kami ng sandamakmak na pulis. Hinahanap nila si Madam Linda. Kaagad namang nagsalita si Troy. Nasa loob po, sa kwarto malapit sa hardin. Pakibilisan naman po at may binibiktima ulit siya dun. Mamang pulis, iligtas niyo po si Ate Tanya. Maawa po kayo sa kanya. At nagsitakbuhan ang mga alagad ng batas papunta sa loob ng bahay. Kinakabahan ako sa mga pwedeng mangyari lalo na't alam namin na mga armado sila. Maya-maya pa, nagulantang na lang kaming lahat nang makarinig kami ng malakas na putukan ng baril. Nagsigawan kami pati na ang mga nakikiusyosong mga residente.
Lahat ay may kanya-kanyang kwentong ibinahagi tungkol sa nangyayaring kababalaghan sa loob ng malaking bahay. Hindi ko maiwasang magtaas ng kilay. Noong bago lang ako sa lugar na ito, halos iwasan ako ng mga tao. Panaybati ko sa kanila, pero kapag nalaman nilang sa malaking bahay ako nagtatrabaho, hayun, umaatras na sila at natatakot na. Kaya naman hindi ko na lang pinipilit ang kahit na anong klaseng pakikipaglapit sa kanila. Tapos ngayon, kung makipaglapit sa akin ay parang kakilala na nila ako ng personal? Ayos ka lang ba, Tess? Sabi ni Chairman, paparating na raw ang ambulansya. Kapit ka lang ha. Troy, hindi naman ako sugatan. Nag-aalala ko kay Ate Tanya. Ano na kaya ang nangyari? Bakit nagpaputok ang mga pulis? Huwag kang mag-alala. Magiging okay din ang lahat. Kailangan mo lang na mag-relax. Paano ko gagawin yun kung alam kong nasa peligro ang buhay ni ate? Alam kong nagkamali siya pero hindi maipagkakaila na tinulungan niya tayo. Troy, kung hindi dahil sa kanya baka napahamak na ako. Alam ko, pero magtiwala tayo sa mga pulis. Alam ko naman na ginagawa din nila mga trabaho nila eh. Wala sa sariling napaantanda ako. Sobrang pag-aalala ang nararamdaman ko kay ate. Sana talaga maging okay siya. Alam kong nasa kalagitnaan siya ng pagsugpo sa trahedya, pero sana huwag niyang ipapahamak ang sarili niya. Mabuti na lang dumating si Mang Doming at kaagad na lumapit sa amin para makipag-usap. Troy, Tess, mabuti at naabutan ko kayo. Mang Doming, gusto ko po sanang humingi sa inyo ng paumanhin. Hindi ko po sinabi kaagad na may nalaman ako tungkol kay Madam Linda. Naunahan po kasi ako ng takot eh. Akala ko kaya kong ilihim ang lahat. Naiintindihan naman kita, Iha. Pero sana, maging aral na sa'yo ang mga nangyaring ito. Nang sa gayon, wala nang mapahamak. Sinabi ko naman sa'yo kung gaano kadelikado si Linda, hindi ba? Hindi natin siya kayang pakalmahin. Lahat ng gusto niya para kumilos at gumante, talagang gagawin niya kahit mahirap para sa atin. Maliban po sa pagiging mambabarang, may mga pinatay po siya sa loob, Mang Doming. Sila ay ang mga dati niyang tauhan na inusig ng kani-kanilang konsensya. Ginustong magbagong buhay pero hindi nabigyan ng pagkakataon. Pinatahimik na ni Linda sa takot na ipagkalat nila ang lahat ng kanilang nalalaman. Napakasama niya. Maswerte ka nga at nakatakas kayo sa kanya eh. Kung nagkataon, malamang mahihirapan kayong alisin ang barang sa katawan ninyo oras na makalapit siya. Paano po si Ate Tanya? Sa pagkakaalam ko, ilang taon na din na nagsisilbi si Tanya kay Linda. Wala sa hinagap ko na may panlaban pala siya sa babae, sakali man na bumaligtad ang dalaga. Kawawa naman siya. Napayuko ako pagkatapos kong sabihin yun. Kahit ganun si ate, alam kong may mabuti siyang puso. Sana lang talaga makaligtas ang dalaga ng personal kong mapasalamatan si Ate Tanya. Makalipas pa ang ilang minuto, nakita naming lumalabas ang ilan sa mga pulis at may pinapapasok na medik. Nakiusap ako sa kanila kung pwede ko bang puntahan si Ate Tanya pero pinigilan ako ng isa sa mga pulis. Hintayin ko na lang daw na ilabas nila si ate. Nawalan kasi siya ng malay dahil sa nangyari sa kanya. Samantalang pinaputukan naman nila si Madam Linda na kay bilis nakatakas at hindi na nila nagawang abutan pa. Sinubukan nilang libutin ang buong bahay ngunit wala na doon ang ginang. Ni walang nakakaalam kung saan siya naroon ngayon at kung mahuhuli pa nga ba siya. Nawawala ng pag-asa na hinarap ko si Troy at Mang Doming. Paano po yan, Mang Doming? Nakatakas po si Madam Linda. Ano pong gagawin natin? Kapag hindi natin siya nahuli ngayon, siguradong gagawa na naman siya ng paraan para makapaminsala ng mga tao. Iyan ang hindi ko mapapayagan, Iha. Lalabanan ko na siya sa pagkakataong ito. Nag-aalala po ako kay Ate Tanya. Ako na ang bahala sa kanya, Iha. Ang mabuting gawin niyo ngayon ay maghanap ng mga posibleng lead kung saan siya nagpunta. Baka may mahanap kayo pero wag na wag kayong susugod na mag-isa. Ipaalam niyo muna sa mga pulis kung saan siya nakita nang sa gayon may backup kayo sakaling manlaban ng babaeng yun. Tara na, Tess. Magpahinga na muna tayo sa bahay. Teka lang, si ate! Inabangan namin ang paglabas ng mga medik habang may inaalalayang sakay ng stretcher.
Walang malay ang babae pero kahit marungis ang kanyang muka alam kong si Ate Tanya yun. Nilapitan ko siya at sinubukang hawakan pero pinagbawalan kami tsaka sinabing sumunod na lang kami sa ospital kung gusto namin ng karagdagang updates tungkol sa sitwasyon ng pasyente. Wala akong magawa kundi ang hayaan na lang na makaalis ang ambulansya. Magpahinga na muna tayo. Pangako, sasamahan kita sa ospital mamaya. Isa pa, nandoon naman si Mang Doming at nakasunod sa kanya. Hindi pa ganun kalalim ang barang na itinurok ni Madam Linda sa katawan ni Ate Tanya. Kaya maaagapan pa ang paglala ng karamdaman niya. Hindi ko maalis sa isip ang labis na pag-aalala. Sana naman maging okay siya nang makalabas na ng pagamutan. Oo naman, magtiwala lang tayo. Alam kong gagaling din si ate. Umuwi nga kami sa bahay at ikinuwento sa nanay ni Troy ang mga nangyari. Hindi rin siya makapaniwala sa kapahamakan na muntik na naming matanggap nang dahil sa udyok ng kuryosidad. Pinagpahinga nila ako samantalang si Troy naman kausap si Mang Domeng sa telepono. Gusto ko sanang itanong sa kanila si ate kaso lang pinagbawalan na ako ni Troy. Sabi pa niya magpahinga na lang daw ako dahil bukas naman daw ay pupuntahan namin sa ospital si ate. Habang nakahiga sa kama, hindi ko na malayang na naginip pala ako. Basta naramdaman ko na lang na bumangon ako at sinilip ang bintana nang marinig kung sino man ang tumatawag sa akin. Nang makilala ko ang taong yun, kinilabutan ako ng husto, lalo na't nakita ng dalawang mga mata ko kung paano siya lumutang palapit sa akin at tumagos pa sa bintana. Si Madam Linda. Kahindik-hindik ang kanyang naging itsura. Hindi ko alam kung magagawa ko pa ba siyang tingnan, lalo na't nanlalaki ang mga mata niyang nanlalalim at nangingitim na. Nagkaroon siya ng mahahabang kuko at maputlang muka. Akala mo ba matatakasan mo ko? Panandalian lang ang kalayaan mo, Tess. Kamatayan mo lang ang solusyon para manahimik ako. Napasigaw ako nang basta na lang niyang hinawakan ang aking leeg. Ilang beses pa akong kumurap-kurap habang nanlalaban lalo na't nararamdaman kong dahan-dahang bumabaon ang kanyang kuko at pumupunit sa aking laman. Sinubukan kong magpumiglas pero halos mawalan ako ng ulirat. Idagdag pa ang mala-joker na ngisi ni Madam Linda na kahit nakaharap siya sa akin ay malabangungot na ang pakiramdam. Bitiwan mo ako! Parang awa mo na! Bakit ako makikinig sa'yo? Simpleng instructions ko nga lang, hindi mo magawang sundin, hindi ba? Tapos uutusan mo ko? Mamatay ka na! Mamatay ka! Isang malakas na sampal ang naramdaman kong lumagapak sa aking pisngi ang nagpagising sa akin. Luhaan akong bumalikwas ng bangon at napaiyak nang makitang nag-aalalang nakatunghay sa akin sina Mang Domeng, Troy at si Ate Tanya. Ate, gaga ka talaga. Pinag-alala mo kami. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit mo sinasakal ang sarili mo? Po, hindi ko naman ginawa yun ah. Anong hindi? Tatanggi ka pa? Kitang-kita ka nga namin? Naihilamos ko ang aking mga palad sa aking muka. Kabadong-kabado ko tsaka napatingin sa kanila. Hindi ko naman po talaga sinakal ang sarili ko eh. Napanaginipan ko si Madam Linda at siyang sumasakal sa akin. Akala ko nga totoo eh. Nararamdaman ko ang mahigpit na pagkakasakal niya sa akin. Kung ganun, totoo nga ang sinabi ni Mang Doming. Kayang dumalaw na mga mambabarang sa panaginip, anumang oras nila naisin. Kapag mas malakas ang puwersa nila, mas dapat hindi tayo makampante dahil pwede niya tayong patayin sa panaginip. Balak niya talaga akong patayin? Ikaw, Ate Tanya, salamat naman at nakaligtas ka. Paano mo po nagawa yun? Nakita ko kagabi malala ang kalagayan mo eh. Sa tagal ko nang nagtatrabaho kay Auntie Linda, kabisado ko na mga bagay na ginagamit niya sa pambabarang at sa panggagamot. Nakalimutan mo na ba? Maliban sa kanya, ako lang ang nakakapasok sa working room niya. Doon ko kasi iniiwan kadalasan ng mga larawan at personal na gamit ng taong naisipabarang ng aming mga kliyente. May mga tinatago siyang langis na ang tawag ay himag. Ito ang mga langis na kayang iligtas ang isang naghihingalo sa tiyak na kamatayan. Lalo na kapag malubhang nasugatan, sumasakit ang tiyan o nagsusuka. Uminom siya ng himag matapos makatakas ni Linda kaya bumuti ang kanyang pakiramdam. Kaya kung ganyang nagpapakita sa'yo sa panaginip si Linda, mas mabuti pang uminom ka na ng himag
para kahit anong gawin niya sa'yo kapag natutulog ka ay hindi ka tatablan. Tumango ako sa sinabi ng matanda. Hindi ko akalain na darating sa puntong magiging magkakampi kami laban sa iisang tao na buong akala ko'y inapi at sinaktan pero mali pala ako. Nagpapanggap lang si Madam Linda. At ang totoo niyan, ginamit lang niya ang kunwaring kabaitan para makapambiktima ng tao. Mabuti na lang, nakainom ako ng himag na nakapagpagaling din kay Ate Tanya. Sa katunayan, maayos na ang kanyang pakiramdam at nakauwi na sa bahay nila. Babalikan na lang daw niya kami bukas kapag may nasagap na rin siyang balita tungkol kay Madam Linda. Habang nasa loob ng bahay, hindi ako mapakali. Panay ang alala ko kung saan ba nagtatago ang matandang yun at bakit natakasan niya ang sandamakmak ng mga pulis. Ayos ka lang? Oo naman. Bakit? Mukha ba akong hindi okay? Kanina ko pa kasi napapansin na parang hindi ka mapakali. Ano bang iniisip mo? Iniisip ko lang ang mga nangyari nitong nakaraang araw. Hindi ko akalaing may mangyayaring hindi maganda sa atin. Ni sa hinagap, hindi ko ina-expect na may manggugulong mambabarang sa atin. Minsan, kailangan natin tanggapin ang consequences ng mga padalos-dalos nating kilos. Nananahimik lang naman kasi ang ginang, pero natuklasan nating gumagawa siya ng ikapapahamak ng kapwa na alam nating mali. Pero sinubukan natin siyang pigilan. Ito ang sinapit natin. Sa tingin mo ba mamamatay tayo? Bakit naman mangyayari yun? Gumagawa na nga tayo ng paraan para matuntun si Madam Linda, hindi ba? Saka hindi lang tayo ang kalaban niya ngayon. Dahil may nailabas ng mga bangkay sa bahay niya. Nagsipunta mga pamilya ng mga natagpo ang yumao at positibong kinilala ang kanilang mga kadugo. Magsasampa din daw sila ng kaso laban kay Madam. Kaya kahit mambabarang pa siya, hindi siya uubra sa ating lahat. Sana nga natatakot kasi ako eh. Ngayon ka pa matatakot. Nandito ako, si Mandoming at si Ate Tanya. Hindi ka nga natakot nung mag-isa ka lang sa bahay niya eh. Ngayon lang kasi nag-sink in sa akin ang lahat kung gaano kadelikado ang ginawa ko. Huwag mo nang alalahanin yun. Kahit ano pang gawin ni Madam Linda, hindi na siya uubra sa atin. Lalo na kapag naibigay na ni Mang Doming ang mga ginawa niyang pangontrang pulsera sa atin. Tumango na lang ako at sumang-ayon sa aking kaibigan. Kinahapunan, nagmimerienda kami nang mapansin kong bumagsak sa paanan ng kinauupuan niya si Troy. Nataranta akong lumapit sabay inalalayan ng binata. Troy! Anong nangyayari sa'yo? Mukhang si Troy naman ang pinagdidiskitahan ni Linda, iha. Paano? Wala naman po siyang nakuhang gamit ni Troy ah. Totoo yan. Pero ang mambabarang ay tuso, iha. Kaya niya magpakawala ng sumpa at ipalipad hangin lang. Parang nakakatakot naman po ang bagay na yan, Mang Doming. Ano po ang gagawin natin? Hindi nakasagot si Mang Doming sa tanong ko nang inatake ng matinding ubo si Troy. Ni hindi magawang makapagsalita ng maayos ang binata. Inalalayan ko siyang makabangon at hinaplos ang likod niya hanggang sa mapasigaw ako nang may kasamang dugo ang sinuka niya. Panay pa ang singa ng binata kaya naman nakaharap ako sa kanya para lang mapasigaw nang sa pagbanat niya ng isang malakas na pagsinga may bagay na lumabas sa ilong niya. Pula, malansa at mukhang malapot. Sariwang dugo. Diyos ko, Troy! Anong nangyari sa'yo? Nahihilo ko. Mang Doming! Nasaan po ang himag? Teka lang. Kukunin ko sa kwarto. Pakibilisan naman po! Maawa po kayo! Mas lalo akong nataranta nang makitang pati sa tenga niya ay naglalabasan ng masaganang dugo na animo may sumabog sa loob ng kanyang ulo. Dahil may kabigatan ng lalaki, napahiga din ako nang bumagsak siya sa akin. Napasuka pa ako nang tumalsik sa akin ang malansa niyang dugo. Mang Doming! Nasaan na po ba kayo? Kailangan na ni Troy ng tulong! Bilisan niyo po! Heto na, huwag kang mag-alala. Mawawala din ang nararamdaman niyang yan. Kumalma ka, iha. Mas matutuwa ang mambabarang kapag nakita kanyang hysterical at natatakot. Paano naman po si Troy? Hindi ko siya kayang tignan na lang ng ganito. Oy! Anong kaguluhan ito? Ate Tanya, si Troy! Napasinghap din si ate nang makita niya ang kalagayan ng aking kaibigan.
Gayunpaman, nakita kong hindi siya nataranta. Sa halip, kalmado siyang nagpunta sa kusina at kumuha ng mga gamit na panlinis sa mukha ni Troy at sa sahig. Magkatulong din sila ni Mang Doming na inihiga si Troy sa sofa. Ayoko ng ganito. Nahihirapan akong huminga. Hayaan niyo akong umupo. Pero Troy, lalo lang aagos ang dugo sa ilong at tenga mo. Tapos nagsusuka ka pa. Ang mabuti pa, sundin natin siya. Baka malunod siya sa dugo kapag sapilitan natin siyang pinahiga. Heto, ipainom natin sa kanyang himag. Paabot naman po, Mang Doming. Heto, iha. Nakita ko kung paano nila alalayan si Troy para makainom ng himag. Ako naman ay hindi na mapigilan sa pag-iyak. Nabigla ako sa bilis ng mga pangyayari. Daig pa ang kidlat sa likse dahil sa isang iglap lang naratay kaagad si Troy. Kakaiba ang ginawa niya kay Troy at alam ko kung anong klaseng barang ito. Gumamit siya ng manika dahil nakita ko na din ng ganito sa isa sa mga binarang na kliyente ko. Sambit ni ate na ang tinutukoy niya ay si Madam Linda. Naikuyom ko ang aking palad. Napakabata ko pa kung tutuusin sa dati kong amo pero naisip kong basagin ang mukha niya oras na makita ko siya para makaganti man lang ako sa mga ginawa niya sa aking kaibigan. Walang iya talaga ang Linda na yan. Hindi siya dapat na siniseryoso. Tama ka. Nagsisi nga ako kung bakit kinunsinti ko pa ang kasamaan niya eh. Nandamay pa kami ng mga inosenteng tao. Ang masakit pa, kahit mataas na ang tingin ko sa kanya sa kabila ng pagiging kriminal niya, ay gakuto lang ang tingin niya sa akin. Hindi siya patas kung makipaghati sa kinita namin. Sakim siya, makasarili at ubod ng sama. Kailangan na natin siyang mahuli, ate. Nasaan na ba kasi siya? Tingnan mo ang ginawa niya kay Troy, oh. Wala namang atraso sa kanyang lalaki. Ayokong pati si Troy makatikim ng kasamaan niya. Huwag kang mag-alala. May natanggap ako mga balita sa pulis na umuwi sa sunog nilang bahay si auntie. Doon nagtatago ang matanda. Nalaman yun ng mga pulis dahil may mangilang-ilang kabataang naligaw sa bakuran nila. At nakilala siya. Sa takot nila sa ginang, nagtakbuhan ng mga bata at nagsumbong sa mga magulang nila. Ang mabuti pa, susundan ko ang lead ng mga pulis. Nang magawaran ko din siya ng sumpa na kagaya ng ginawa niya sa kaibigan ninyo. Kami na lang po ni ate ang pupunta, Mang Doming. Mas kailangan po kayo ni Troy dito. Baka po kasi kung ano ang mangyari sa kanya kapag wala kayo eh. Sabay naming binalingan si Troy na noon ay nakatulog kaagad pagkatapos makainom ng himag. Nakahinga din ako ng maluwag at nagpasalamat sa Panginoon dahil kumalma na ang hindi maampat kaninang dugo. Sige, hahayaan ko kayong pumunta. Pero ipangako nyo na mag-iingat kayo, ha? Opo, mag-iingat po kami. Pangako. At umalis na nga kami matapos mahingi ang basbas ng pag-alis mula kay Mang Doming. Pinabaunan pa niya kami ng mga pangontra para kung sakaling gawaran kami ng sumpa ng ginang ay hindi kami tatablan. Nakipag-coordinate kami sa mga pulis at labis ang aking pasasalamat ng payagan nila kaming sumama basta wala kaming gagawing labag sa kanilang protocols. Habang nasa biyahe, nilingon ako ni Ate Tanya. Kinakabahan ka ba? Natatakot? Medyo po. Siyempre hindi ko po kasi nakakalimutan yung huling ginawa ni Madam Linda sa akin noong natutulog pa ako. Kahit panaginip lang yun, alam ko naman na ang main goal niya ay talagang patayin ako. May mga pangontra na tayo ngayon, kaya huwag kang matakot at kahit ano pa ang gawin niya, hindi na tayo tatablan. Basta wag na wag mo lang ipapakita sa kanya na nasisindak ka. Pagsisikapan ko po, ate. Huwag mong pagsikapan, gawin mo! Mabagal akong tumango sa sinabi ni Ate Tanya. Ibang-iba na ang ayos niya ngayon at masasabi kong mas bata siyang tignan na simple na lang ang kanyang suot na damit. Manipis na rin ang makeup niya at wala na ang agaw pansin na mamahaling alahas na nakakabit sa kanya. Ngumiti ako. Nagawa nga ni ate na harapin ang bangungot kahit alam niyang mamamatay siya. Ako pa kaya na marami pang kayang gawin? Nang dumating kami sa sunog na bahay, nagulat ako nang madatnan namin ang nakalambitin sa punong kahoy na si Madam Linda. Nagbigti siya kasama ang matinding hinanakit na hindi ko alam kung saan niya hinugot. Ayon sa mga residente sa bayan na yun, nakilala nila noon na mabait ang pamilya ni Linda.
matulungin at masiyahin. Pero nang mamatay ang kanyang abuela, doon na nagsimulang magbago ang mag-asawa. Nagkunwari silang manggagamot pero ang totoo, mga mambabarang pala. Marami-rami din ang napatay nila hanggang sa hindi na magawang tiisin ng mga tao ang matinding takot at lumapit nga sa pamilya ni Mang Doming. Nagkaroon ng tagisan ng kaalaman na ikinamatay ng mga magulang ni Madam Linda. Kalaunan, buong akala ng mga tao ay iba ang ginang, mabait at matulungin. Pero kagaya nga ng mga magulang, mapagpanggap din si Madam Linda. Nahintulang ang masama niyang gawain ng mag-OFW siya. Natuklasan niyo ng mga residente kaya kinuyog nila ang asawa at anak ni Madam. Namatay sa sunog ang dalawa kaya napilitan din siyang umuwi sa kanila. Ang masaklap, lahat ng nagsunog sa pamilya ni Madam ay pinatay din ng ginang sa pamamagitan ng pambabarang. Hindi naman nila magawang gantihan ang ginagawa nito dahil papalapit pa lang sila sa bakuran ng ginang ay sumasakit na ang mga tiyan nila. Sa huli, kinuha ng mga pulis ang bangkay ng ginang at napilitan din kaming umuwi ni ate sa bahay. Ipinaalam namin kina Mang Doming at sa maayos-ayos ng si Troy ang aming mga nalaman. Matapang si Madam at galit sa mga tao, pero bakit siya nagpakamatay? Malakas ang pakiramdam ko na sa tindi ng kapangyarihang itim na ginamit niya, siningil siya kaagad ng karma. Kaya hindi na niya natanggihan na ang pagkakataon na mismo ang naghanap ng paraan para kitilin ang buhay niya. Tama ka, Tanya. Maliban pa doon, nararamdaman ko may kinalaman ang presensya ng kanyang namayapang asawa at anak kaya siya namatay. Pinatitigil nila ang ginang kaya ang paraan lang ay ang patayin siya. Nahinto kami sa pag-uusap ng iangat ni Mang Doming ang tunaw na kandila mula sa planggana. Hugis yun ni Madam Linda. Nakabigti, pero hindi yun ang nakakapagpakilabot sa akin. 3 hugis ng tao ang nakita ko dahil maliban sa ginang, may nakayakap sa paanan niya at may batang nakasakay sa leeg niya. Sila marahil ang kanyang mag-ama na sa kagustuhang matigil na ang kasamaan ng ginang ay sila na ang humusga. At yun nga ang kamatayan. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Ma'am Estela da Silva from Switzerland, kay Ma'am Rosita Saclote na nagkomento sa gahamang Apo Upload at nagbahagi ng karanasan niya sa buhay na may pagkakahawig sa istorya natin. Salamat po Ma'am sa komento ninyo. Shoutout din po kay Ma'am Lea Gawaran at kinahana, JD, Audrey, Nico at Sabi. Hello din po kay Juvelyn Camacho, kay Jerry Berden at sa asawa niyang magbe-birthday ngayong September 25. Advance happy birthday po. Shoutout din po kay Celine Chloe na lagi daw pong nakikinig sa office nila while working. Pati na rin po sa Ishara Ray at Facere family, hello po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Jane Ruiz, Des Limbo, kay Mary Chris Clemente, kay Jovil Monsales Official at sa tropang Oakwood sa Cavite, hello po sa inyo dyan. Kay Glef Plenel at sa 2 niyang anak na may honors, sina Era at Erica, congratulations sa inyo. Proud ang parents niyo sa inyo at syempre si Miss Winnie dahil love ko po ang mga batang masisipag mag-aaral. Shoutout din po kay Ma'am Loida Sadicon at sa Sena at Sadicon family from Marinduque, kay JM OOFW Vlog, kay Sweet Corn, kay Lurian Vitalicio na magbe-birthday po ngayong September 18. Advance happy birthday po ma'am! Hello din po kay Lerma Magbanwa, kay Ma'am Sally from Jordan, kay Reza Dominguez, kay Ella Diaz, kay Marilyn Gabanan, kay Joy Joy Descartin, kay Rochelle Riansales from Sariaya, Quezon. Hello din po kay Virgie Villarasa, kay Jayan Macrina Madatu, kay Aisa Mendoza from Saudi, kay Viverly Desuyo Argel at kay Valentin Angeles na kasusubscribe lang po sa ating channel. Thank you po. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan niyo po sana ang mga susunod ko pang upload. Huwag din po ninyong kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa kwento natin. Para po madali niyong makita kaagad kung may bagong upload tayo, pindutin niyo lang po ang notification bell para mabilis niyo itong makita. May isa pa rin po akong hihilingin sa inyo. Ipagbigay alam niyo po sana sa akin ang mga channel na nagnanakaw ng videos natin at sabay-sabay po natin silang i-report.
Aasahan ko pa rin po ang suporta nyo ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.